ng tao. 90 million plus Filipinos. Hindi na po kasama dyan ang mga mga nagmigrante sa ibang bansa na nag-change ng kanilang citizenship. Hindi na po sila kasama doon sa 90 million. Mga kapatid ko minamahal. Yan po ay mga citizens lang dito sa ating bansa. Now, can you open your eyes? Or if you cannot, let the Lord open your eyes. Beginning tonight. Now, makinig po kayong muli sa akin, mga kapatid. God showed this to me, at gusto kong makita nyo rin po yan. 90 million Filipinos. And yet, kahit pagsamasamahin mo ang lahat ng full gospel, conservative, and charismatic churches sa buong Pilipinas, wala pang 1/4 ang ligtas. Mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, I can prove to you na totoo yung sinasabi ko. Every Sunday, supposed to be, Sunday is for the Lord. Hindi pa nga natin may pasara yung mga department stores eh. Pag Sunday, sino nangunguna at nasa mga department stores pag Sunday? Mga born again. You make your survey, you will find it out. What I'm talking is true. Hindi nga natin may pasara yung mga department stores eh. Every Sunday, ang lalakas ng loob pa nila magbukas. Bakit? Kasi may papasok. Supposed to be, we have to worship Jesus the whole day of Sunday. Pero mga pastor, pag nag-preach ka na ng 2 oras sa pulpito, pag Sunday, lalayasan ka na ng mga membro mo. Lalo na kung nakakaantok kang mag-preach. Sabi, tagal naman ni pastor mag-preach, pambihira. Magsha-shopping pa ako. Ano ba ito? Akala ko ba, sandali lang. Sabi, 9 to 12 lang ito, mag-aalauna na, hindi pa tapos, tingin na ng tingin sa relo. Dahil saan pupunta pagkatapos? Sa department stores. Linggo yan, para sa Panginoon yan. Mag-service lang tayo ng 3 oras. Pag Sunday, naiinip na yung maraming mga born again. Ewan ko, hindi maintindihan kung mga born again talaga yan. Mga kapatid, mag-service na lang 4 na oras, naiinip na. Umatin kami ng seminar sa Bible League. Nagtanong, mga kapatid ko minamahal yung nagtuturo, kung sino pinakamahaba ng service, pinakamahaba ay 4 na oras. Mayroon doon, 2 oras, mayroon ka nga 1 oras lang eh. Bakit? Dahil pag lumampas ka na sa kalahating oras, wala ka ng member the next Sunday. Nababalik sa'yo. Bakit? Dahil ang tagal mong mag-preach, mga kapatid. And yet, sasabihin natin, maraming born again sa Pilipinas, wala pang 1/4. Kahit isama pa natin ang ministry ng El Shaddai Prayer Partners, lahat ng mga conservative churches all over the Philippines, lahat ng mga full gospel and charismatic churches. Mga kapatid, tataya ko yung aking pagkapastor. We will find out na wala pang 1/4 sa kabuang bilang ng mga Pilipino ang totoong ligtas. Mga kapatid. You see, brothers and sisters, what I'm talking about, hindi lang yan. Mga kapatid ko minamahal. Hindi nga, tayo mga born again ha, tayo mga born again, hindi nga natin kaya magpanalo ng presidente. Amen po? Naintindihan nyo ba? We want this nation to be changed. Pero hindi natin kaya magpanalo ng presidenteng born again, nakatulad natin. Bakit? Kasi nagpapatunay lang yon na walang voting power ang mga born again para magpanalo ng presidente. Now let's face it, mga kapatid, isa sa natutunan ko,
to live a victorious life, never run away from your problems. You face it. Mga kapatid. Another thing, now listen to me. Mga kapatid ko minamahal, ano isa kong patunay na wala pa sa kalahati o wala pa sa 1/4 ang ligtas? Kayo po ba ay may mga members dito ng isang family? Sino ditong walang pamilya? Sino ditong anak ng kawayan? Pakitaas nga ang kamay ng lahat ng mga anak ng kawayan. Mga putok sa buho. Meron po ba dito mga putok sa buho? Pakitaas nga po ng kamay, wala. Is everybody here a member of a family? Is everybody here a member of a family? Now, you count. Even right now, you will find it out. Ilan ang born again sa loob ng family nyo? Ilan ang born again sa loob ng inyong family? Let's say, kayo po ay 7 sa loob ng pamilya. Hindi na rin masama yun, 5 anak, 2 magulang, o 7. O sa 7 yan, ilan ang born again? 1. O outnumbered ka. 2. Outnumbered pa rin. 7 eh. Kung 5, 1 lang born again, 5 member ng family. O kung 1 born again lang, edi 1 ang saved. Isipin mo kung 5 member ang pamilyang yan, 1 lang ang born again, saan ang papunta yung 4? Papunta sa impyerno, 1 lang papunta sa langit. Now, do you see what I'm talking about? 90 million Filipinos, we can prove in so many ways. We are outnumbered when we are compared to the unbelievers. At ang isang pinakamatinding pruwebang makikita mo niyan ay ang ating mga pamilya. Mga kapatid, ang loob ng ating tahanan, na kung kayo ay 5 sa pamilyang yan, kung kayo ay 4 sa pamilyang yan, at 1 pa lang ang born again yan, you see, outnumbered ka. That is why I said earlier na preaching is not enough. Lalo na kung ikaw ay magbabahagi ng ebanghelyo sa iyong mga kapamilya, they will not believe you. As easy as it should be. Kaya yung iba sa atin, mas gusto na lang nating magbahagi ng gospel sa sa hindi natin kakilala, sa hindi natin kaano-ano, sa hindi natin kapamilya. Bakit? They don't know about us. Pag hindi mo nga naman kilala, madaling paniwalaan, uy, talagang ito, Pero kung magpipreach ka, magsishare ka ng gospel sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa loob ng pamilya mo, do you think they will easily believe you? Sabihin mo, oy, talagang okay ka na, sasama na ako sa iyo. Hindi, lalait-laitin ka. At sila ang magiging persecutor mo, accuser mo, sila ang magiging burden mo, mga kapatid. Now, what are you facing? You are facing a great challenge.